ng bayan, Katunying at Jerry. Dos por dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Ayun. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Isang lokal na kumpanya ang umano'y kinontrata ng China para kumilos bilang isang troll farm na layuning siraan hindi lamang ang mga opisyal na itinuturing na anti-China, kundi maging ang buong gobyerno ng Pilipinas. Ito ang ibinunyag ni Senator Francis Tolentino sa ikatlong pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime Zones batay sa mga dokumento na hawak nito na nag-uugnay sa Chinese Embassy. Chinese Embassy sa troll farm operations. Sa kanyang pagbubunyag, ipinakita ni Tolentino sa hearing ang kontrata ng Chinese Embassy sa Infinite Us Marketing Solutions Inc. para sa operasyon ng mga keyboard warriors na pirmado noong Agosto ng 2023, bahagi ng covert disinformation and influence operations laban sa Philippine government. Ibinunyag naman ng National Security Council na may nakita silang indikasyon na gumagalaw ang China para maimpluwensyahan ang eleksyon sa bansa sa May 12 tulad ng pagsuporta sa mga kandidato na gusto nilang manalo. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Take a little walk to the edge of town and go across the track Hi. where the viaduct Maganda morning. heard of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Never coming. Friday! Yuhuu! Hindi mo masabi yung lamig. Wala na, ang init talaga ngayon. Kahit na madaling araw na, kung hindi ka naka-aircon, naku po, talaga, sagap mo pa rin ang init, pati yung init ng lalo na yung sa maghapong init na kakapit sa mga simento, mga pader ng bahay. Para sumisingaw Oo, tapos pagdating ng gabi, naku,
Doon sumisingaw yung init ng nainipon doon sa simento. Totoo. Tapos yung tubig sa gripo ngayon, napansin nyo, mainit. Mainit na. Mainit Hindi mo talaga. na kailangan magpainit ng tubig, Hindi ka na, ng pampaligo. Makakatipid ka rin naman sa gas. Sa gas, Sa gas. Pero sa kuryente, talaga namang iyak tayong lahat ngayon sa Talaga. sa taas ng bayarin natin, sa lakas ng konsumo natin. Lakas ng konsumo. Saka may binanggit na tataas, di ba? Tataas ang Tataas na singil naman. sa kuryente. Mabuti na lang at sabi ng ibang mga kababayan natin andyan naman ang aming mga kasosyo sa ang mga pamilya C. Tara na mag-SM. Ayan ang mga banner story ngayon ng mga pahayagan. Ganun pa. Oo nga, no? Heart finally reveals her happy place. Ayan. Bakit? Si Heart lang ba ang may happy place? Aba, puti tayo. SM Store Makati. Itong binanggit dito. We got it all for you. Yun. Tapos may dalang mga bag na puno ng siguro yan pinamili. Mga pinamili. Ito, buo pala ito. Whole front page pala. Full page pala ito. Ayan, hindi, Ayan. Tinan mo nga naman. Ngayon lang ako nakakita ng front page na ganyan. Na ganito. Baka sabihin ng iba, bakit? Baka naman Philippine Daily Inquirer lang yan. Hindi po. Hindi daw Pati po ang Philippine Star, ganun din. Ganun din pala, no? Tinan mo nga iba naman. Talaga, iba. Parang nanghihikayat nagyayayang mainam ang SM sa mga kababayan natin. Nakalagay, Discover Heart's Exciting Secret at SM Store Makati. Ayan. Anumang secret yan ni Heart. At isama mo pa si Cheese sa mga secret na yan. Mas interesado ang mga kababayan natin sa lamig. Sa lamig. Sa lamig sa mga mall na yan. Nung pa man, ginagawa namin Kunyari mamimili, mag-window shopping. Lalo sa ganitong panahon. Naku po. Yun, lalo na yung mga pagitan ng mga oras na mga simula alas 11 hanggang alas 4 ng hapon. Naku po, inang. Talaga namang ang sarap mamasyal. Sa SM. Kung sa bagay, libreng aircon. Si Tito Cesar nga dyan sa Novaliches, sa SM Novaliches. Yun ang tambayan niya. Tambayan niya. Pero alam mo kung Bachero, pagpunta mo sa mall ngayon, ando na talaga lahat Ando na, hindi ka na alis. Ando na. Halimbawa, mahilig ka magkape. Ang daming coffee. Gusto mo kumain ka. Gusto mong mamili ka. Gusto mo manood ng sine. Ando lahat. Si Tito Cesar nga, daig pa niyang supervisor doon Ganon. Inuutosan na yung janitor. Ay, Tito, linisin mo to. Tsaka yung mga lost and found, siya ang nangangasiwa ron. Tatambay lang sa SM. Yung mga senior citizen natin, ganyan ang ginagawa. Kaysa nga naman sa magpainit ka sa loob ng bahay mo. Tapos kung hindi mo na kaya magbubukas ka ng aircon na gagastos ka pa sa kuryente, libre. Libre. Saka wala namang hindi ka naman binabawal pumunta sa mall. Saka ang mall naman, kung Bachero, iniisip nila, kung meron mang 10 dito na ang plano lang talaga ay magpalamig. Sigurado, mamaya-maya, mamimili din ito. Bibili rin ito Maaring kahit na inumin man lang, kahit nga bottled water lang. Talaga. Pero maparaan si Tito Cesar. Alam ang gagawin para hindi siya gumastos. Baka paharang na sa gwardiya kaya. Hindi, kaibigan niya yung mga gwardiya doon. Ganun ba? Ayos. Yun, paraan lang talaga yan. Sa mga panahong ito. At lalo pa, ayan, nangungumbida. Nangungumbida ang SM. Si Tita Tessie Coson. Tsaka si Tito Henry. At iba pang mga tsuhin at tsahin natin dyan sa pamilya C. Yan. At syempre, pati na rin yung ibang mga malls. Lakas-lakasan lang ninyo ang aircon ninyo. Yung Trinoma ba kung Bachero, na puntahan mo na nitong mga nangakaraan? Inirereklamo ko dati doon yung aircon nun. Medyo hindi ako napapadala. Hindi ko ramdam sa balat ko yung lamig.
Ganon. Pag ako'y... Ikaw nagpapalamig ka lang, nagrereklamo ka. Siyempre, ikaw na nga magpapalamig eh. Pumunta ka nga ron para magpalamig eh. Hindi ka nilalamig. Hindi, totoo yun. May ang isa sa reklamo sa Trinoma, hindi daw kalamigan ng aircon. Tapos, eto matindi. Palagay ko, magrereklamo yung Trinoma eh. Ang signal ng Globe, ang hina. Oo, sa Trinoma mismo. Kung sino pang... kanila rin yun ah. Kanila din yun. Kaya nga may mga nagrereklamo. Buti pa ang Smart, mas malakas doon. Parang ganun ang dating. Mas malakas ang Smart. Nako. Ayan, para-paraan lang. Para labanan ng init ng panahon. Ang mga bachero ng Bayig at Ka-Jerry 2x2. At syempre, Ang mga kumbachero. Yung good news natin kahapon may bumabara pala kung batsero. Alan, doon sa bigas? Sa 20 bigas. pesos na bigas? Sabi, Bakit? Sinong babara ng napakagandang balita na yon? Ang sabi daw ni VP Sara, mga sira naman yung mga bigas din eh. Ganon? Sira. Dapat lang patunayan ngayon ng NFA at ng Department of Agriculture na hindi bukbukin, hindi binlid, hindi binlid, o hindi pinagtahipan lang. Alam niyo ba yung pinagtahipan? Di ba dati gano'n ang mga bigas natin? Talaga. Kailangan mo pang may bilao ka, sasalukin mo sa sako o kung meron kayong balde ng bigas, itatahip diba? mo. Kukuha ka, halimbawa 3 gatang ang isasaing mo. Kukuha ka ng 3 gatang. Ilalagay mo yan dati sa bilao. Tsaka ka lalabas ng bahay. Magtatahip ka. Doon sa pintuan, sa pinto, tsaka mo itatahip na gano'n. Ang pagtatahip noon, taas baba lang yun. Baka hindi alam ng iba yan. Itatahip yan para yung pinakadumi, yung dumi, humihiwalay yan eh. Pag humihiwalay. Tsaka yung mga ipang mga konti, lilipad eh. Saka yung mga, may skills yan. Saka may hilaw. May technique doon. Pipitikin mo lang ng konting gano'n. Tapos sasamurin mo rin gano'n. Siyempre. Tapos pitik ng pitik. Umaangat siyang gano'n. Umiikot yan. Tama. Sanay na sanay. Kabisado mo eh. Pero baka nakalimutan mo. Pipilian mo rin ng bato. Pipilian ng bato yan. Pag naalis mo na yung mga ipa, pipilian mo na ng bato yan. Kitang-kita mo na ngayon yan. Ang gagawin mo naman ngayon doon, yung yuyug-yugin mo ng gano'n. Tama. Para papatag na gano'n yung bigas sa bilao. Makikita mo na ngayon yung bato. Ang dahilan po kung bakit may ipa, tapos may hilaw kung tawagin. Yung hilaw, ibig sabihin, hindi nabalatan yung hindi nabalitan yung palay. May ibang mga hindi nababalatan sa kono. May problema yung pinagpakunuhan mo, pinagpakiskisan mo. At pangalawa, yung palay kasi binalad sa kalsada. Ayun. Binalad sa kalsada, kaya mabato. Mabato. Yung mga batong yun ay galing ho sa kalsada. Yun. Yan, kailangan nung patunayan ng NFA ang quality ng bigas na kanilang ibebenta ng 20 pesos. Ang sabi daw po ni Secretary Kiko Laurel, ang DA daw po ay deeply hurt. Masyado raw nasaktan ang Department of Agriculture by VP's remarks on NFA rice sa quality. Sa mga binanggit ng Vice Presidente sa kalidad ng bigas ng NFA. Ang sabi daw po kasi ni VP Sara, ang NFA rice na ibebenta sa halagang 20 pesos ay hindi pantao. Nako. Hindi pantao, kundi panghayop. Ay, sus, Mariosep. Parang binlid yung pampakain sa manok. Parang panghayop. Kailangan patunayan ng NFA at ng DA na mali ang Vice Presidente. Pakitaan nyo kami. Pakitaan nyo kami ng bigas. Kung hindi naman sapat na makita lang, gusto nyo, ipakain nyo sa amin. Magsasahing kami. Sasahing namin. Kaya kung magsaing naman kami, hindi naman kukonti. Kailangan maramihan. Sample. Kailangan sampulan nyo yan. At mapapahiya talaga dito ang NFA at ang Department of Agriculture kung ganun din lang ang bigas na ibibigay nila. At tandaan natin, ang bigas po na ibebenta ng NFA sa LGU na siyang mag-didispatcha nito, naalala niyo yung kwento ni Governor Gwen Garcia kahapon, ay puro locally sourced. Locally sourced. Mga hindi po yan imported, wala po imported yan. Yun. Sapagkat hindi po nag-i-import ng bigas, bawal po mag-import ng bigas sa NFA. Ang bigas po na galing sa NFA ay puro Pinoy. Ayan. Locally sourced. Locally made. Locally made. Parang ganun ang dating. Dito itinanim at
bayani sa atin. So dapat magandang kalidad yan. Hindi Baka natin... naman nakita ni VP Sara na hindi talaga pantao yan. baka may nakitang gano'n, ano? Kasi panghayop talaga yan. Pero kung hindi totoo yan, masakit talaga yan. Kaya sa It deeply really hurt. hurt. It really hurts so good. It really hurts so good. Kaya tara na, ilabas na yan, bigas na yan. Oras po natin. Kuya Mark Navarro, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, April 25. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LRT2 at MRT3 may libreng sakay sa mga solo parents sa April 26. 6 na universidad sa bansa pasok sa top university sa Asian University Ranking. Mga pro-China candidates sa May 12 elections natukoy na ng NSC. VP Sara, binweltahan ng Malacanang pinayuhan na huwag maging anay sa lipunan. Mga gobernador na miyembro ng Lakas CMD nangako ng suporta sa mga senatorial bets ng administrasyon. Chinese national na ikinulong at pinagtrabaho bilang stock scammer sa maliit na Pogo Hub sa Pasay na rescue ng NBI. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. sa ating good news para sa mga solo parent. May alok na libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT2 sa Sabado. Bukas. Ito'y bilang pakikisa ng nasabing rail line sa pagdiriwang ng National Solo Parents Week. Aba, may ganun pala. National Solo Parents Week. Kumusta kaya si attorney Sia? Saan kaya siya pupunta bukas? Oo nga, no? yung uminit dahil sa kanyang mga kandidato. yung kandidato diyan sa Pasig. Si attorney. First name nun, Yuel? Christian Sia. Meron palang ganito. Sumikat siya. Matindi pala ang pagpapahalaga natin ng pamahalaan sa mga solo parents na dapat lang naman pala talaga. Maaring ma-avail ang free ride ng mga solo parent mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang kailangan lang ay pakita nila ang kanilang solo parent ID. Meron palang ganon sa mga istasyon ng MRT3 at LRT2 kung saan sila sasakay. Pasok ang 6 na Universidad ng Pilipinas sa 2025 Times Higher Education Asia University Rankings. Nauna sa nakapasok sa listahan ng Ateneo de Manila University at University of the Philippines matapos pareho makatuntong sa 501st to 600th place mula sa higit 800 universidad sa 35 mga bansa. Kasama rin sa ranking ang De La Salle University, Mapua University, Mindanao State University Iligan Institute of Technology at UST na nasa 601st plus place
Nauna naman ang Tsinghua University. Alin? Ang Tsinghua, hindi ba iniinom ni Alan Encarnacion to? Hindi. Tsingtao yun. Nanguna naman ang Tsinghua University. Pangalawa ang Peking University sa China. Kinakain ni Alan yan. At kinakain ni Alan. At pangatlo ang National University sa Singapore. Tukoy na ng National Security Council ang mga kandidato sa eleksyon na umano'y suportado ng China. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may listahan na sila Aba? ng mga pangalan Aba? ng mga kandidato. Pero ito raw po'y bukod sa information operations, posible ring binibigyan ng monetary support ng China ang mga naturang kandidato. Nakakaalarma rin anya para sa national security ang mga natuklasang pakikialam sa eleksyon ng China sa Pilipinas, pati na rin ang pag-iispiya ng mga na-recover na underground drones at pagpopondo ng mga troll farms. Yan. Ang mga kandidatong pro-China ay sina? Ba? Ha? Pro-China ba ito? Pag hindi mo sinabi, inaabangan ko yan. Ay, ito pa. Si Mario Josep. Sino ba nagsabi? Si Assistant Director General Jonathan Malaya. Oo. May listahan siya kung batsero. Hindi ba nasa PCO na yan si Yusek Malaya? Ganun ba? Oo. Andiyan pa pala sa NSC? Sa NSC. Baka pwedeng party pa rin doon, no? Part-time. Abangan ho ninyo. Abangan ho ninyo kung sino tong mga pro-China candidates na tinutukoy ng National Security Council. Kailan ba namin aabangan niya? Mamaya, baka itong may makakausap tayo, baka may kilala rin siya. Kausapin na natin. Sige nga. Kausapin na natin ang ating ang medyo mainit at mukhang biktima ng mga troll farms ng China. 6:29 ang ating oras. Nasa linya po natin si Senate Majority Leader Senator Tol Tolentino. Senator Tol, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hello, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Via Zoom pala. Mabutit nakikita natin. Saan ho ba kayo nag-iikot? Mainit nga po ako. Medyo mainit nga ako ngayon. May kaunting parang sinat-sinat. Baka sa abala. Baka kayo masyadong nagbibilat sa kampanya, ha? Maglalagay ho kayo ng towel sa likod tulad ng ginagawa namin ni Kumbatsero. May good morning towel. Good morning para pag napapawisan, pag natuyuan ka ng pawis sa likod, nako, yun na. Yun talaga umpisa ng lahat. Buti hindi kayo napapaos. Senator, meron pala kayong special committee on maritime zones at mabuti po't na-imbestigan nyo to. Yung may kinalaman sa parang panghihimasok na to ng dayuhang bansa sa ating pong panloob na mga gawain. Ano po, may tinatanong po kami, meron na po bang natukoy kayo ng mga kandidato na maituturing na pro-China? Alam naman po siguro ng marami yan, pero hayaan nyo na yung National Security Council. Yung amin pong hearing, 2 araw, ito po ay nag-ugat po doon sa mga sunod-sunod na pag-aresto ng National Bureau of Investigation. Yung Palawan 5, ito po nahuli sa El Grande Island, dito po sa Subic. Ito po nahuli sa San Antonio Village sa Makati. Lahat po ay nagtuturo, pati sa mga mall, na yung kanilang pag-i-espiya. At yun po ay na-file na ng kaso. Meron po na-file sa Tarlac. Kasunod po noon, yung investigasyon po namin sa yung submersible drone. Dinala na kamakaluan sa Senado, yung drone mismo, na forensics na. Kung nakita nyo, halos 5 tao po yung nagbuhat noon. At yung ebidensya ay nagtuturo na nagre-remit po yun, nagtatransmit ng signal sa China. At napaka-complicated po noon nung gadget po yun. Kahit 1 taon nakalubog sa ilalim ng dagat, lulutang lang pag nagtatransmit ng informasyon. So, hawak na po natin yon. Hawak na rin po natin yung military grade na galing China rin na ginagamit nila sa pag-iispiya. At kahapon naman, yung sunod na hearing, ito naman po yung inilabas ko po na ang Chinese Embassy ang nagbabayad ng
troll farms. Pinakita ko po yung kontrata, pinakita ko po yung mga resibo, pinakita ko po yung mga screenshots kung paano sila naghuhutos at kung sino-sino yung mga personalidad na itirahin at magre-report sila at kung paano nila kung meron pong isang panukala na hindi maganda sa China, yung kagad ang upakan nila, lalong-lalo na yung nagpapanukala. So itong troll farm na ito, Senator, ay andito sa Pilipinas at mga Pilipino ang keyboard warriors niyan? Nandito po. Meron kasing, alam nyo, ang nangyayari dito, may mga nagpapanggap na nagte-text, halimbawa nagpapanggap na teacher, maestra, nagpapanggap na pulis, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na estudyante, businessman, nagagalit sa kung sinong tao, maging sa pamahalaan, pala naman hindi totoo. Pero sasali po sa conversation niya, sa dinami-dami po na naging usapan nila, naka-generate na rin sila ng tunay na tao na sumasali sa conversation, nakikichat. Pero ang kausap nila ay hindi naman totoo. Sasali po yung isang, makukuha po nila yung sentimiento ng isang guro, sasali na rin po yung ilang guro. Mali nga naman yung ginagawang ganyan. O isang estudyante. So ahaba na po yung conversation hanggang sa dumami na po at lumalabas na yung kanilang sinasabi ay totoo. So ito po yung disinformation na nalilin lang po tayo. Nalilin lang po tayo. Ang kumpas po nito ay sa Chinese Embassy. Kaya nga po, kung Chinese Embassy ang nagkukumpas, ang kinukumpasan po ba nito ng mga nagtatype ng mga ganyang mga messages, mga Pilipino rin? Opo. Nako, merong isang na-uncover ako na 11 tao na initially nasa harapan, sila po yung keyboard warriors. At hayaan na po natin siguro kung sino ang ahensya mag-iimbestiga nito, National Bureau of Investigation, kung ano man. So tukay na po lahat sila. Tukay na rin po yung mga ginawa nila, kung ano yung ginawa nila, kung sino mga pangalan ng tao na kanilang siniraan. At kabilang po ako doon. Ito pong, Senator Tol, ito pong Infinitus Marketing Solutions Incorporated na ito, registered po dito sa Pilipinas. Opo. At mga Pero yan po ipabalik-balik sa Beijing, pabalik-balik po sa China yan. May record po yan na napunta talaga sila doon. Sino po itong mga taong nasa likod nito? Ano po? Sino po itong mga tao na nasa likod po nitong kumpanya na to? Meron pong Pilipino. May Pilipino, pero Chinese sounding name yung iba. Hindi ko na nilabas yung mga pangalan kahapon kasi hayaan na natin yung NBI ang mag-imbestiga at magsiwalat lahat yan. Magkano binabayad sa mga keyboard warriors ayon sa information na natanggap? Malaki po. Meron pa silang parang bonus pag yung talagang nag-viral. Sila rin naman nagpapaviral nun eh. Pag yung kinagat ng mga ibang mga sites na ganito, may mga bonus yun. At pag yung lumaganap na, talagang pinag-uusapan na, lalong-lalo na pagsabay na yung mga survey period sa halalan, may mga bonus po yun. Wow, hindi ano. Ano pong mga ebidensyang nakuha ninyo para masabi nyo talagang ang nagkukumpas dito ay Chinese Embassy? Yung cheque po, pinresent ko kahapon galing sa Chinese Embassy. Account po nila. Magkano po yung Bank of China. Magkano po yung cheque? Yung po yung 930,000. Isa lang po yun kasi hindi naman natin pwedeng ilabas lahat yan. Hayaan na natin yung mga investigative agency ang maglabas po niyan. Paano nyo nakalap ito, Senator, at hindi may mga kababayan tayo na talagang hindi na matanggap yung nangyayari kasi ang lumalabas hindi na sa ating galing yung usapan eh. Kahit po siguro media ay nalilin lang. Mahabang-mahaba na po yung usapan headline pa daw ito. Kaya nga yung ganito usapin kasi yung tunay na tao ay sumasagot. At pag sumagot na yung tunay na personalidad, ayun ay nakaka-capture po ng mawalang galang na po ng mainstream media. Pag nag-react po yung isang personalidad, bunga po ng patong-patong na social media chats, yun ay manageryo kasi tunay na tao yun. Pero ito yung sinasabi ko po. Ang sinasabi nila, ang freedom of expression daw ay dapat laging igalang. Ito naman po hindi naman tunay na tao.
Paano mo maigagalang? Ang freedom of expression, freedom of speech ay naka-attach po sa isang individual. Karapatang pantao po yun. Pero pag hindi na po tao, hindi na po sila, gaya po ng artificial intelligence, wala na po karapatang pantao yung artificial intelligence. Tama po. Natukoy na po kung nasaang lugar itong farm na ito, Senator? Abo, dito sa Makati. Dito lang pala. Isang gusali sa Makati, nandiyan po sila. So dapat mag-expect na kami na anytime soon re-raid din na ito ng mga law enforcement agencies natin. Ang tingin ko kahapon inikutan na sila, hindi ko ma-disclose kung ano pa yung mga nangyayari ngayon. Tingnan nyo na, kayo pa pala naging source ngayon ng information ng para sa mga otoridad natin. Nakakalukot, baligtad eh. Dapat yung otoridad. Kasi napupunan ko, wala nang tigil din yung mga bash sa akin. Wala na akong ginawang tama. Kahit kada salita ko po, talagang may nakatutok sa akin, 2,000, 5,000. Paano ka naman hindi mo na kaya sagutin lahat yun. Ngayon pala, lahat po yun ay hindi totoo. Hindi totoong tao. Ang nangyayari po yata ngayon, Senator Tol, kapag ka meron pong, may troll farm, tapos siyempre yung mga kababayan naman natin na iba, madali namang maakit dun sa mga halimbawa, hindi mga totoong balita, mga disinformation, kahit na hindi totoo, sali na po sila. So magkasama na po yung organic, saka po yung troll farms, ano? Kaya kayo po ba'y naniniwala na kung hindi man kayo pumapasok sa mga winnable, sa mga survey na ito, dahil lang mismo dito? Opo. Kahapon nga nilabas namin na 53,000 na totoong tao ang napasali. Sumali na sa conversation. Kasi nainganyo na doon sa usapan, lalo pag pinag-uusapan, mga presyo ng bilihin, napasali na sila. Pero yung pinagmula nito ay yung mga hindi totoong accounts. Tingnan mo na, ano? Gaano na po kalala yung problema natin dito, Senator Tol? Malala po kasi napasok po yung mga iba't ibang ahensya natin. Napasok po yung DICT, napasok po yung DOST, na ang akala ko ay talagang magaling sa research and development, ay napasok na po yung kanilang mga ginagawang pananaliksik, magsusuri, napasok na po yan, napasok po ang PhilHealth. Ang inaano ko lang, huwag naman mapasok ang COMELEC. Marami hong hindi na dapat sabihin, pero ganitong kasi sabay-sabay po Sabay-sabay po. Hindi ko lang nailabas yung isang gadget isang araw dahil nasa husgado po. Halimbawa po kayong dalawa ni Ka Jerry nag-uusap, hindi alam ni Ka Jerry, iba na pala yung kausap niya. Grabe. Iba na yung ka-text niya. Grabe. Nag-uusap. Merong in between na pumapasok na, kumusta ka Jerry? Ito sasagot to. Akala niya si Katon yun yung kausap niya. Ayun. So, naiiba yung conversation. Sobrang matindi po ito. May mga spies po. Hawak na po natin yung gadget. Gadget. Grabe, nakakatakot na po pala ito talaga, no? Kaya ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan, ano? Kasi may mga kababayan tayo na kahit paliwanag mong gawin. Talaga. Wag na yung trolls, ha? Wag na yung trolls kasi yung mismo mga kababayan natin na kahit na sinabi mo na yung totoo, eto yung maling lumaganap, nag-viral, hindi totoo, fake news. Magpaliwanag ka, hindi na maliliwala sa paliwanag nung tamang paano ba gagawin natin diyan? Siguro po maging mapanuri tayo, lalong-lalo na po siguro kailangan natin dito ang tulong ng DICT, kailangan natin ang tulong ng DepEd. Siguro magkaroon ng basic education ulit sa paggamit po ng social media. Kasi yung unang araw ng investigasyon namin, pati po mall nandun sila. Pati po sa mall. Kasi ang tinutukoy nito yung mga online scam. Kasi merong ibang mga troll farm to sustain themselves. Kasi kailangan kumita rin. Kailangan may mga maliliit na unit. Ang ginagawa ngayon ng iba, yung scam. Nakuha yung datos mo, ikaw naman na magbabayad ng ganito, magdi-deliver. Kasama na po lahat yan. Kaya napakabigat po ng problema pong ito. Ang bigat nga ng problema. Senator Tol, salamat po sa pagtutok dito. At kami mag-update ulit sa inyo. Salamat po. Pagaling po kayo. Senate Majority Leader, Senator Tol Tolentino.
Ay. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Everest apply. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! 6:49 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Nangako ng malakas na suporta ang mga provincial governors na miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats para sa 11 senatorial bets ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang deklarasyon ay kasunod ng isang direktiba mula kay House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, sa ginanap na luncheon meeting sa Malacanang na dinaluhan ng mga gobernador mula sa 14 na lalawigan sa bansa. Kabilang sa mga inindorsong kandidato ay sina Benhur Abalos, Abi Binay, Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tol Tolentino, Ping Lacson, Tito Soto, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Erwin Tulfo at Camille Villar. Sinabi ni Romualdez na committed ang partido na selyuhan ang pagkapanalo ng mga kandidato ng alyansa. So we're asking you na straight alyansa na lang tayo, di ba? If we can go straight alyansa, let's demonstrate the political clout, and let's see that we can deliver, straight alyansa for this administration. Pumapayat si Speaker, mukhang nagda-diet. Si House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po niya, nagpahayag din ng suporta ang Party List Coalition Foundation na Incorporated o PCFI sa 11 kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Inanunsyo ito ng PCFI sa luncheon meeting kay House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, na dinaluhan din ng may 40 miyembro ng Party List Coalition. Sa nasabing pagtitipon, tiniyak ni Ako Bicol Representative Elizalde Co na buo ang suporta nila sa 11 senador ng Alyansa at aktibo nilang ikakampanya ang mga ito hanggang sa grassroots level. The PCFI or the Party List Coalition Foundation Incorporated is also stand united in declaring our full and unwavering support for the 11 senatorial candidates of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas of President Ferdinand Bourbon R. Marcos. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! Uy, magandang morning sa mga naghahandang bumiyahe ngayon papuntang Antipolo at sumisigaw ng kumakanta ng tayo na sa Antipolo. Masarap yan yung suman sa kasama mo ng mangga. Nako, ito talaga naman. Actually, tayo nauna dyan bago yung Thailand eh. Oo, nauna tayo dyan yung sa sticky rice with mango. Oo, tayo sarap ng mangga natin. Manggang kalabaw. Ayan, Ay,
dyan sa Antipolo, marami yan. Tong Doming, baka namimiss ka na namin. Tong Doming Mariano, maganda morning. Babiyahe daw sila Boy Faustino, Bob Bacaro, Ono Daway, Bong Luterio, ayan, at mga miyembro ng PMA Maringal Class of 1988. Bigatin, mga at mukhang magtatayo, merong flag na itatanim dyan sa Antipolo. Kasi marami ng puno dyan. Kasama si RD. Si RD Cupido Asuncion. Ayan. General ASEC General Eli Cruz. Abay, baka naiwanan ka, ha? Hindi, ibang grupo yan na kumbachero. Baka mawalan ka na, ASEC, ha? Apurahin mo. General Babacaro, matagal ko nang gusto magkaroon ng gwardiya. Ano pa yung tawag doon? Medal of Valor ang gwardiya mo sa lugar. Kita-kits, Maringal Class of 1988. Ka Jerry Labasan, magandang morning. Kumusta ba si Kabet? Magandang morning. Sana'y ayos na ayos lang. Magandang morning din pala. Kahapon pinag-uusapan natin si Senator Manny Pacquiao, kumbachero, na inendorso ni former VP Leni Robredo. Ito pa lang si Benher Abalos ay inendorso rin. Oo nga, napanood ko kagabi. Oo, at nag-viral nga yung video na yon dahil siyempre yung sinabi ni VP Leni Robredo na tahimik na tumulong sa kanila nung sila ay nabagyo. Ayun, kumbaga normally kasi, di ba, si VP Leni Robredo, nakalaban ng eleksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iniisip siguro nila, buong panahon nakaupo ito. Kalaban yan. Kalaban, hindi. Ito daw yung Benher Abalos, tumutulong sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Kung paano sila tinulungan, yung kinukwento natin kahapon ni Senator Manny Pacquiao. Ayun, dapat talaga ganun After ang eleksyon, bati-bati na at focus na sa public service, nang wala ng kulay. Yan ang dating estado ng politika sa Amerika Pagkatapos ng eleksyon, trabaho na. Halimbawa, Republican lang nanalo. Republican. Tapos bakbakan na lang uli pagka eleksyon. Pag mag-eleksyon. Ngayon hindi, ginaya ng Amerika yung mga Pilipino. Nahawa sila sa atin. Sila ang natuto sa atin. Natuto sila sa atin. Kahit na panalo na, hindi pa matanggap yung pagkatalo at babakbakin pa ng walang puknat yung at paghihigantihan naman. Paghihigantihan yung ay nako. At dito rin nila natutunan sa atin na kapag natalo dinaya. Yun, natutunan nila. Natutunan kayo sa amin. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. China, may troll farm sa Pilipinas para siraan ang mga anti-China at pati ang gobyerno ng Pilipinas. 2 barko ng China na mataan sa karagatan ng Pilipinas. Halos 30 kandidato pinagpapaliwanag ng COMELEC tungkol sa vote buying. Bigas na ibebenta ng 20 pesos kada kilo, hindi panghayop. Ito daw po yung sagot ng Malacanang sa patutsada ni VP Sara. Isang sniper hinihinalang nasa likod ng pagpaslang sa alkalde ng Rizal, Cagayan. Pagdukot sa isang babaeng Chinese, isang kaso ng kidnap me, ayon sa Manila Police.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. 7:07 ng ating oras. Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga sospek na bumaril sa incumbent mayor ng Rizal, Cagayan, habang ito'y nangangampanya habang dalawang iba pa ang nadamay. Ayon kay Police Colonel Randolph Tuanyo, PIO Chief ng PNP, lumitaw sa paunang investigasyon na isang tama ng bala mula sa sniper rifle ang tumama kay Mayor Joel Ruma, re-electionist sa May 12 elections dyan sa bayan ng Rizal. Sinabi ni Tuanyo na nakakuha ng isang basyo ng caliber .556 sa lugar na hininalang mula sa sniper sa vantage point sa labas ng pinangyarihan ng krimen. Naalam na rin ng pulisya kung ang mga sibilyang nasugatan ay kasama ni Mayor Ruma. Iniimbestigahan ngayon ang isang babaeng Chinese na posibleng mastermind sa pagdukot sa kanyang sarili. Ito ang inihayag ng Manila Police District ilang araw matapos nilang maaresto ang mga suspect ng isang Taiwanese at isang Pinoy na sinasabing dumukot sa hinihinalang kidnap me victim na si Zhao, 41 anyos. Ilang mga circumstances daw po ang inilahad ng PNP na nagpapatibay sa kanilang hinala na kaso ng kidnap me sa Chinese national, kabilang na ang pakikipag-usap ni Zhao sa kanyang employer nang siya ay madukot. Paliwanag ng mga pulis, si Zhao mismo ang tumawag sa kanyang employer upang report na siya ay dinukot at ito rin ang nagbigay ng instruction kung saan ipapadala ang ransom money na kalahating ₱1,000,000. Bukod dito, wala ring nakitang komisyon sa tapat ng condo unit na sinasabing lugar kung saan dinukot si Zhao, habang may nabanggit din ito na isa niyang katrabaho na mawawala siya ng 2 hanggang 3 araw. Nagpaalam. Nagpaalam naman pala. Alas 7:09 ang ating oras, pinagpapaliwanag ng COMELEC ang 29 na local candidates sa midterm elections kaugnay ng alegasyon ng vote buying. Kabilang sa mga inisyuhan ng show cause order ng Kontrabigay Committee ay sina Caloocan City Mayor Along Malapitan at Manila Mayoral Bets Isko Moreno at Sam Versosa. Ayon sa COMELEC, nais nilang magsumite ng written explanation ang mga kandidatong binigyan ng show cause order kung bakit hindi sila dapat ma-disqualify at makasuhan ng paglabag sa batas sa eleksyon. Alas 7:09 na ng umaga, nilinaw ng Malacanang na hindi mababa ang uri ng bigas na ibebenta ng Department of Agriculture sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, kapareho lang ito ng kasalukuyang nabibili sa halagang 33 pesos kada kilo. Ginawa ni Castro ang paglilinaw matapos ang komento ni VP Sara na hindi pantao kundi panghayop ang klase ng bigas na ibebenta ng pamahalaan. Gid ni Jose Castro, galing ang bigas sa produksyon ng mga Pilipinong magsasaka at hindi dapat maliitin ang kanilang ani. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro ng Malacanang. Inendorso ni dating Vice President Leni Robredo ang kandidatura sa pagkasenador ni dating DILG Secretary Benher Abalos at dating Senador Manny Pacquiao na parehong nasa ilalim ng tiket ng administrasyon. Inanunsyo ni Robredo ang kanyang pagsuporta sa pagbisita ni Abalos at Pacquiao sa Naga City. Ayon kay Akbayan Party List Chairman Emeritus Ronald Llamas, hindi na dapat ikagulat ang anunsyong ito ni Robredo lalo't pareho sa administrasyon ang ilan sa mga advokasya na isinusulong ng dating Pangulo. Kabilang rito ang pagtutol sa tukhang at ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Naniniwala naman ang political analyst na si Richard Heydarian na ang hakbang ni Robredo ay bahagi ng coalition building sa kampo ng administrasyon.
Dalawang Chinese electronic surveillance ship ang na-monitor ng Philippine Navy sa magkahiwalay na lokasyon sa northern coast ng Luzon. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos nitong Martes ng kanilang mamataan ng dalawang barko ng China kabilang ang Shandong na namonitor sa layong 2.23 nautical miles sa timog kanluran ng Babuyan Island. Sinabi ni Captain Alcos, ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-monitor nila itong aircraft carrier. Aircraft carrier pala to, kumbachero. Itong Shandong. First time daw pong na-ispatan sa naturang lugar. Samantala, isang... Dati ano yan eh. Dati lugar sa kanila yan eh. Ngayon pala aircraft carrier na. Yung Shandong? Oo. Hindi, Guangdong yun. Guangdong pala. Samantala, isang Type A1 81-5A electronic surveillance ship ang na-monitor sa layon 33 nautical miles hilagang kanluran ng Dalupiri Island. Nag-deploy na ng assets ang Naval Force Northern Luzon para i-monitor ang mga nasabing barko. Tayo kaya sinusurveillance yan o Taiwan? Dulo na yun. Malapit na sa Taiwan yan eh. Kaya ang tilaok ng manok dyan eh. Baka sabihin ng China eh, masyado kayo ha. Feeling kayo ha. Mga pilingero at pilingera kayo ha. Asumera kayo ha. Hindi para sa inyo yan. Para sa Taiwan yan. Yun. Kaya lang, pasok na pasok. Oo, at saka baka yun din ang gamitin talaga nilang palusot, pero tayo pala talagang sinusubaybayan. Alas 7:13 ang ating oras. Susunod! Dito mo! Asan yung troll farm na yan? At sino? Yan. Ang mga kandidatong pro-China? Babanggitin mo na ba? Abangan! Iba pang mga detalye ng ating mga balita sa pagpatuloy ng Pangunahing balita 7:13 7:20. Tuloy ang mga pangunahing balita. Tukoy na ng National Security Council ang mga kandidato sa eleksyon na suportado ng China. Sinabi ni National Security Assistant NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na may listahan na siya ng pangalan ng mga kandidato. Ang mga ito ay mga kandidatong ito ay hindi muna daw niya papangalanan. Pambira naman. Wala ako na papangalanan. At sa executive session na lamang niya ito babanggitin. Ayun. Samantala, may troll farm na pinatatakbo ang China sa Pilipinas. Ito ang bininyag ni Senator Tol Tolentino sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones kaugnay ng mga nadiskubring underwater drones at pag-iispiya sa bansa. Ayon kay Tolentino, ang mga naturang troll farm ay layong siraan ng gobyerno, ang bansa at mga individual na laban sa China. Kabilang anya sa mga troll ay nagpapanggap na mga guro, sundalo, polis o mga opisyal ng gobyerno na nagkukomento sa social media at nagpapakalat ng fake news na pro-China lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Sa pagdinig, ipinakita ni Tolentino ang isang cheque na nagkakahalaga ng 930,000 pesos na bayad umano ng Chinese Embassy sa kumpanyang Infinitus para kumuha ng mga keyboard warriors o mga troll farms. Ayon kay Tolentino, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga troll farm at hindi lang Infinitus ang kumpanyang nasa likod nito. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Ay subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Si Senator Tol Tolentino. Sigurado yung sinabi ni Senator Tol Tolentino na yan na nasa social media na yan. Malamang kinuyog na siya yan. Sigurado. Malamang sasabihin sa kanya, wala, talo ka lang. Sigurado yan. Kaya mo lang sinasabing troll farm yan dahil wala ka sa survey. Ayun, Sumula sumikat. Ganun yun. Sigurado yan. Ilan daw po sa mga nasa likod ng troll farm na ibinulgar ni Senator Tol Tolentino ay mga Pinoy. Sa panayam ng DCRH kay Senator Tol, pati ang mga nakuhang keyboard warriors ng mga ito ay may mga Pinoy.
Paliwanag dito, malaki ang sinasahod ng mga trolls at may bonus pa depende sa mga napa-viral nilang usapin. Information na natanggap. Malaki po. Meron pa silang parang bonus pag yung talagang nag-viral. Sila rin naman nagpapa-viral nun eh. Pag yung kinagat ng mga ibang mga sites na ganito, may mga bonus yun. Ang tinig ni Senator Tol Tolentino. Pinagahanap na ngayon ng pulisya ang isang British trader na sangkot sa 16 million pesos estafa case na inihain ng isang negosyanteng Pinoy. Kasunod ito ng arrest warrant na inisyu ng Regional Trial Court ng Marikina laban sa British national na si Lavish Mohan Paryani at isa pang individual na kinilalang si Reyna Reyes. Kinumbinsi umano nila ang negosyanteng si Mark Joseph De Guia na mag-co-finance ng 10 million pesos para sa kanilang 20 million purchase ng 100 units na Apple Pro Vision mula sa Soler North. Pinangakuan si De Guia ng mga ito na ibabalik ang 10 million ng may 2 milyong pisong interes. Napaniwala si De Guia matapos siyang isyuhan ni Paryani ng post-dated check na 16 million pesos. Ngunit talbog pala ang cheque ng ito'y kanyang dalhin sa bangko noong November 24 at ang account ay closed na. Isang Chinese national na ikinulong ng kapwa Chinese sa isang Pogo hub sa Pasay City ang na-rescue ng NBI. Ayon sa NBI, sa pilitang ikinulong ang biktima sa isang small-scale Pogo operator hub sa isang condo unit para magtrabaho bilang scammer. Napagalamang may 300,000 pisong utang ang biktima at kinailangan niya itong bayaran sa pamamagitan ng panloloko na ibang tao bago siya tuluyang palayain. Umirit ang Rizal Provincial Police Office na isailalim sa drug test ang suspect sa Antipolo Bakery Massacre. Ayon kay Colonel Felipe Maragon, Rizal Provincial Director, ito'y para masuri ang mental state ng salarin sa likod ng pagpaslang sa 7 panadero. Gate ni Maragon, naghain na sila ng request at hinihintay na lamang nila ang approval ng PNP Forensics Group. Mabiling na rin ang Rizal PPO na itest ang alak na anyay pinainom ng suspect sa mga biktima noong gabi bago ang malagim na insidente dahil posible anyang hinaluan ito ng kemikal na pampatulog. Kahapon pa ito hanggang ngayon hindi pa nila matumbok. Tanungin niyo muna. Baka matapos ang lahat ng yan, pati yung sa drug test. Hindi pwedeng basta-basta na lang i-drug test kahit na suspect ho yan. May karapatan ho yan, maliban na lang kung papayag siya mismo, di ba, kumbachero? Siyempre. May pipirma yan ng waiver na siya'y pumapayag na isa-ilalim ninyo sa drug test. Pero kung bigla-bigla ninyong kakalad ka rin, lalo pat umami na siya na siya ang pumatay. Ang problema nga, kumbachero, yung yatang kasi puro mga taga-Masbate. Yung mga biktima. Pati tuloy itong si Kong Ador Plato na taga Bulacan gustong tumulong kung paano maiuwi yung mga labi. Maraming salamat Kong Ador Plato kaya lang wala yatang tumututok do sa kasi kung may kailangan ng tulong, halimbawa may mga gustong tumulong magpadala ng panggastos, kanino? Wala hong mga kamag-anak nila walang mga kamag-anak lahat dito. Puro nasa probinsya. Dapat nga yata yun ang asikasuhin ng pulis. Oo, yun palagay ko, tama ka kumbachero, yun ang dapat na unang asikasuhin ng pulis, yung pag-aasikaso sa mga biktima, kung paano ito makukuha ng kanilang mga mahal sa buhay. Diyan daw po sa lalawigan ng Masbate. Pinorward sa akin yung mga pangalan ng mga biktima. Puro mga taga-Masbate. Nakaburol ba yung mga iyan ngayon sa Antipolo? Yun na nga Siguro naman hindi pa babayaan yan nila Mayor John Inares. Pwedeng pagtulungan yan ng Antipolo LGU at siguro pati yung Masbate local government. Doon din ng National Press Club ang pagbabanta ng kandidatong kongresista sa Abra na si JB Bernos laban sa DCRH Provincial Correspondent na si Romy Gonzales. Ayon kay NPC President Lionel Abasola, banta ito sa kalayaan at kaligtasan
ng mga mamahayag lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Kinumpirma rin ni Abasola na nakikipag-ugnayan na sila sa Presidential Task Force for Media Security na kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa kaso ni Romy Gonzales. Pag may nangyari sa reporter o media man, ang sasabihin nila, hindi namin makukontrol yung kapamilya namin kasi nga, na-involve yung apelyido namin. Kumpara sa Metro Manila na malawak yung democratic space natin. So ang payo ko po sa mga ganyan, as much as possible, kunin po yung side na magkabilang panig at ang hindi tayo makapagtanim ng sama ng loob sa bawat isa. Ang tinig ni NPC President Lionel Abasola. Samantala, sumagot na ang PNP Media Security Vanguard sa reklamo ng pagbabanta sa buhay ng DZRH Provincial Correspondent na si Romy Gonzales. Ito ngay kasunod ng natanggap ni Gonzales na tawag at mga bantang mensahe mula sa kandidato sa Abra. Binanggit yung pangalan, ano Alan? JB Bernos. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, nakalap na ang kanilang lokal na opisina ang mga ebidensya magpapatunay sa reklamo ng correspondent. Colonel. Nawala si Colonel. Alas 7:29 ang ating oras. Naku po, may pagtaas na naman pala sa petroleum products sa susunod na linggo. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. 7:29. Yan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kanilang pangako sa kalidad na governance standards matapos matagumpay na mapanatili ang certification nito sa ISO 9001:2015. Ang sertifikasyon ay pinagkaloob ng DQS Certification Philippines Incorporated o DQS ay dumating matapos ang serye ng mahigpit na surveillance at scope extension audit na isinagawa mula December 16 to December 20 ng nakaraang taon. Ang pagkilala ay formal na ginawa sa isang awarding ceremony kahapon sa tanggapan ng PAGCOR sa Pasay City na nagpapatunay sa pagsunod nito sa International Quality Management Standards. Sakop daw po ng surveillance audit ang 8 existing sites kabilang ang main corporate office ng PAGCOR at ilang casino Filipino branches sa Tagaytay, Angeles, City State, Cebu City, Ilocos Norte, Olongapo at Bacolod. Ayun, binigyang din ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco na ang pagpapanatili ng ISO certification ay isang mahalagang patunay ng dedikasyon nila sa excellence and public service. Gusto ko rin maging ISO kumbatsero eh. Ayan naman ang pinapangarap ng maraming mga korporasyon. Hindi lang korporasyon, pati mga government entities. Congratulations! Congratulations, PAGCOR! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. 7:39 ang ating oras. Namumuro daw ang panibagong oil price hike next week. RH15 Giselle Recaport. Coming Giselle! Jerry, katunying namumuro na naman nga yung taas presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na pagkakataon matapos ang mahal na araw. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 80 sentimo hanggang piso at 40 sentimo na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 40 sentimo hanggang piso naman sa kada litro ng diesel. Maaari naman maglaro ng mula 50 hanggang 70 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito ng panibagong sanksyon ng Amerika sa Iran na nagpahigpit sa pandaigdigang supply. Iyon din ang mas matindi kaysa inaasahang pagbagsak ng inventaryo ng crudo sa Estados Unidos. Maaari pang magbago ang oil price adjustment depende sa huling kalakalan ngayong araw. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Samantala, yun daw po mga residenteng nasunugan sa Barangay 123 sa Maynila ay umaapila pa rin ng tulong. Aba, tatlong bigatin ang tumatakbong alkalde ng Maynila. Oo, dapat wala ba? Pahuli-huli ba yung mga kandidatong yan? Alamin niya natin ang balita mula kay Tunain Boy Gonzales. Come in, Boy! Umaapila nga, Jerry Anthony, ng tulong yung mga residente ng Barangay 123 na nasunugan
pangatlong araw na ngayon. Hanggang sa ngayon ay nasa kalsada sila ng Mel Lopez Boulevard. Halos 3 lane ang nasasakop na ng mga residente na pasamantalang ginawa nilang tahanan itong naturang lugar. Ayon kay Lito Roca, sa mga nasunugan, pero yung kanyang mga napakaraming tolda ay ibinigay muna ng sa mga residente, kapitbahay, para palagyan muna at mapasilungan ng mga residente dahil lang ngayong araw ay sobrang init. At sinabi naman ni Ruel Manalo, isa sa mga nasunugan, kailangan nilang tulong ng kahoy, yero. Dahil sa yung bahay nila, karamihan ng mga nasunugan, meron pa mga pader na nakatayo. Kailangan nila ng kahoy at yero para pasamantalang maitayo ang kanilang mga bahay. Ang tulong mula sa national government o DSWD, wala pa. Pero yung mga tulong naman mula sa Manila Social Welfare Department na mga pagkain ng mga residente ay naibigay naman noong pang-unang araw nang mangyari itong naturang sunog sa Barangay 123 sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Thank you. Thank you, boy. Kanina kusang ayan. Thank you, boy. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:42. Pagkain nga bang para sa hayop? Yung ibebentang bigas ng NFA ng 20 pesos. Gaya ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte. Kailangang linawin yan ng NFA mismo ng Department of Agriculture. Nasa linya natin si NFA Administrator Larry Lacson. Mr. Administrator, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ay, magandang morning, Ka Tunying. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dyan. Opo. Baka ho mga binlid yan at mga puro bukbuk na at pagkain hayop na lang daw po yung ibebentang bigas. Hindi naman po. Katulad po ng dito binabanggit nyo kapag tayo po ay nagkukwentuhan dito, no? Ang National Food Authority, regular po ang ating testing monthly at nare-receive yan yung mga and in fact, yung huli ko pang directive para at least mas panipaniwala at talagang maganda ang testing natin. Actually, mga testers natin, yung mga tao na check ng quality para tignan nila ang ibang rehiyon, kumbaga cross-checking. So talagang may sistema po tayo. At katulad ng nababanggit ko lagi sa inyo noon, hindi tayo magpapalabas ng pangit na bigas o yung hindi na makakain o yung tipong sabihin natin, hindi panghayop po. Yun lamang po ang masasabi natin dyan. Pwede bang itapat sa mga imported rice yung mga ibebenta natin na yan sa halagang 20 pesos, Administrator? Ito po yung binibenta natin na dito sa food security emergency na regular rice, well-milled rice natin. So, ano po yan? Pero wag naman yung katapat nung imported. Halimbawa, nung jasmine rice, baka naman ang hinahanap ng iba, kamukha nung jasmine rice. Mahirap naman po yun. At baka mag-expect ang mga tao. Hanapin sa atin ay jasmine rice. Yung dinorado, yung dinorado. Si Mandoming. Si Mandoming. Halos katapat po yan ng ating lokal well-milled rice. Well-milled rice. So hindi naman to durog, parang binled. Ay, hindi po. Pero at katotohanan po niya, siyempre meron po talaga namang percentage of brokenness. Ito po yung hanggang mga 25% po ang broken. Hindi, okay lang po yun. Okay lang po yun. Ako napuputol. Napuputol. Iba ko ang sizes. Opo. So, iwasan pagkatulong. At least 25% lang na broken. Hindi 50% admin ha? Ay, hindi po. Okay. Napalusutan po tayo ng ating mga millet. Opo. Yung kulay po, hindi ho ba kulay dilaw o kulay itim na? Hindi po. Pag kulay dilaw na,
po kami dyan, yung kala, no, hindi na po namin pas yan. At even yung inter-branches namin, kung yung NCR, nanggaling Region 3, yung at medyo Manila, nire-reject ang kapwa nila mga branch pag pag madilaw. Hindi po yan, hindi po tayo maglalabas ng ganyan. Malapit na ho ito, ano ba ngayon? 26. So next week na pala to, next Thursday, dahil May 1 ang simula. Yun ho bang mga unang ilalabas na bigas, yun yung mga hindi nakuha ng mga LGUs, Administrator? First in, first out po kami lagi, whether it's a program ngayon or program dati. So, lahat po ng ito ay mga bagong dealing. Yung sinasabing regular yung aging stocks. Although yung aging stocks natin, yung 3 months and above, still ongoing po yun sa ating P29. Mas mura yun. Lilitaw po na mas mura na ngayon kung ilalabas ang department. Sayang napuputol si Administrator. Admin, mga gaano po kaluma, yung pinakaluma na dinidispatcha ninyo? Less than 6 months po. Meron po less than 6 months? Ano po niyan? Pinatin po yan 3 months. At kung hindi na talaga yan ay ang sama nung ang ganda sana nung ipinapaliwanag nito si Administrator. Sandali i-establish lang natin ang linya. Balikan natin ang linya natin kay Administrator Larry Lacson. Take it away. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Yun. Alas 7:49 na po ng umaga. Balikan natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, yung pong tinatanong namin, gaano kaluma yung pinakaluma na bigas ninyo? Ito po ay mga less than 6 months. Yun po yung pinakaluma natin na dinidispose po ngayon, no? Yan po. Pag less than 6 months, so ano tsura na niyan, Administrator? Ay, maganda pa rin naman po ito. Yun nga, katulad ng nababanggit ko sa inyo, ito po ay regular on a monthly basis. Chine-check po iyan, tinetest, inaamoy, at lahat po ng parameters tinitingnan. So, kapag yan ay hindi pumasa na sa parameters ng NFA, hindi na po yan nilalabas. So, ganun po tayo kasigurado dun sa testing system natin. So, kumbaga, pwede nyo po bang garantyahan na lahat ng bigas na ibebenta at 20 pesos per kilo ay magandang quality, dumaan sa pagsusuri ninyo at hindi po panghayop kagaya po nung sinasabi ni VP Sara? Ay tama po, hindi po magagarantihan po natin na yan po pag lumabas sa aming bodega, ayan po ay for human consumption at comparable sa lahat ng regular na well-milled rice na lokal. Dapat sigurado. Kailangan po kayong maging maingat diyan, Administrator, kasi isang
isang reklamo lang dyan, mamamagnify na para bagang yung buong stock ninyo ng bigas, ganun na. Kapag may nasingitan po kayo dyan ng hindi magandang quality. Tama po yan. At yun po ay talaga namang part of the risk na, alam nyo, sa dami po ng sako ng bigas, milyon-milyon. Gaano po ngayon ang inventory ninyo as of yesterday? Ilang sako po yan? Naku, nakakatuwa ay balita, nakakatuwa na. At the same time, problema po dahil ang dami-dami. No po? 10 days na po ang buffer stock natin as of yesterday. Ang ibig pong sabihin yan, kung nagiling na po lahat, pati po yung mga nabili na natin ngayon na anihan, katumbas po lahat yan ay 7.56 million bags po. Dami. Napakarami. Nationwide. Yun po, no? 10 days na po. 10 days na po ang ating buffer stock. Nakakatuwa. Pero at the same time, gusto po nating mailabas. Visayas po ang simula nitong 20 pesos na per kilo ng bigas. Yung pang mga bigas na yan nakakalat nationwide, yung 7 million na yan o ibibiyahe pa lang papuntang Visayas, Administrator? Nakakalat naman po ang ating mga bigas nationwide. Pero for the Visayas, ang stocks po natin doon, kung gigilingin po lahat yon, ay nasa 1.2 million sako ng bigas ang buong Region 6, 7, and 8. Karamihan po dyan ay nasa Region 6. Region 6. Sapat na ho ba yun sa kanila para dito sa rollout ng project? Yun pong project rollout na yan, hindi po natin masyadong alam pa ang lahat ng detalye. At tayo po ay ang source lamang po nitong sa programang yan. As to the numbers and we're still waiting po. Yung pong 33 pesos po ba lugi ang NFA doon? Alam naman po natin na namili tayo nung last year, ang average natin 27 pesos per kilo. Yun po bili natin pala sa magsasaka. Definitely po, subsidized na yung subsidized na. Opo, so per kilo po doon, magkano na ang subsidy ng gobyerno sa 33 pesos? Sa 33 pesos po, it ranges from 10 to 15 pesos. 10 to 15 pesos. Tapos, ang sabi ni Governor Gwen Garcia kahapon, yung pong diferensya ng 20 at 33, 650. 650 daw ang national at local. So, lumilitaw na ang subsidy ng gobyerno per kilo, 650 plus yung binanggit nyo na hanggang 15 pesos. Opo. So, mga 20 pesos din ang subsidy ng gobyerno, no? Yung national government ang tinutukoy natin. Kung susumahin nyo po para po yan. Opo. Okay. Administrator, maraming salamat po sa inyo. Kayo na bahala sa mga laon natin dyan. Thank you. Sige po. Gandang umaga rin po at maraming salamat. Salamat po. Administrator Larry Lacson ng NFA. Head. Go. Ay, Mar Ponsalan, kumusta ba mga flood control dyan sa Kalumpit? Totoo bang flood control yan? Flood control na rin ba si Mar? Yun daw siya naman daw tagagawa lang. Oy, magandang umaga at happy first wedding anniversary sa aking mga inaanak na sina Vice at Yo. Sana magkaroon na kayo ng baby. Sabi ni Daddy General Bart Bustamante at Dr. Chai, Mami Chai. At magandang umaga rin sa mga kaibigan natin sa San Miguel Corporation, mga general natin dyan. Dami yan. Marami dyan. Doktora Jessica D. Sa ang init ng sikat ng araw, kailangan natin ng cover sa ating mga mata, Doktora Jessica D. Kailangan namin ng mga shades. Sunglasses. At magandang umaga at happy birthday kay Kuya June Canosa. Kuya June, happy birthday dyan sa Bulacan. Binabati ka ni Ate Chiki. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, baka gusto niyo nang magpalit ng sasakyan. Subukan niyo itong
hybrid na Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayan, ito pong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost po nito ang performance ng makina at fuel economy. At syempre, hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. May power tailgate na rin ng Tiggo 7 Pro Hybrid sa halagang 1.1 million. Pwede ka na magkaroon ng brand new na Tiggo 7 Pro Hybrid. Ayan, pahinihintay. Tara na! Sa Cherry dealership na malapit sa inyo. Sabi ni Engineer JC Ancheta, si Engineer, papunta na kami pero sigurado raw ba na pag ginamit niya yung pangalan natin ay papatest drive-in sila. Oh! Sigurado. Oh! Sigurado yan. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan. Susunod na. This time check is... Wow, ang saya. Isang barangay na